Shalom, 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 shalom. Isang pinagpalang hapon sa lahat. Araw ng Sabado, May 11, 2024. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay pinamagatan ko YB Catholic. YB Catholic. Ang background ko pala is ito yung mga hindi siya na-capture lahat, pero ito yung mga founder ng iba't ibang mga sekta nagsisilipana sa ating kapaligiran ngayon, not including yung iba pang mga Pinoy na mga founder. Ang prominente dyan ito si Apollo Kibuloy, Brother Eddie Villanueva, and then si Felix Manalo. Parang hindi yata nakasama si Carillo. Saan dyan? Si Aglipay, yan. Si Carillo, yung founder ng mga Pentecostal dito. Si Periol, hindi kasama. So, ngayon yung these are mga founder ng iba't ibang mga sekta. At dito sa taas, dito sa hindi nakita, after Martin Luther, itong Lutheran yung pinakadulo, ay King Henry, then si Martin Luther, then sa pinakadulo ay si Jesus Christ sa Catholic Church. So, why be Catholic? Bakit ito naisip ko na pamagat ng ibabahagi ko sa araw na ito, sa hapong ito? It is because na itong recently may nakita akong video na sabi ng isang pastor ay 2024 na, and you are reading your Bible yet you to continue to be a Catholic. Sabi nga ganun. So parang sinasabi niya, anong sense you are reading the Bible yet you remain a Catholic? Hindi ko alam kung sinong pastor ito. Alam niyo naman na every single day ay may marami po mga sekta ang nagsisilipana katulad ito sa likod ko. So every day ay merong sigurado, hindi na tayo nakakuha ng statistics from Securities and Exchange Commission, maliban sa mga corporation na kanilang ni-register, ay including din yung mga sekta at denominasyon na nirehistro sa kanilang opisina araw-araw. So ito ngayong mga prominente, 3, then yan si Aglipay pang-4 sa ilalim. Ito si Aglipay, itong isa. So the rest ay ito sa iba't ibang mga bansa yan, iba't ibang mga taon. So yun sinabi niya na 2024 na, you are reading your Bible yet you are still a Catholic. So siguro mas paniwalaan ko yung pastor na yun, sigurado is mas bata yun, bago lang yung sekta niya. So mas paniwalaan ko si Cardinal John Henry Newman, na isang Anglican, a former Anglican, cardinal. Ibig sabihin pag sinabing cardinal is mataas na yung pinag-aralan niya. Ay meron ka ng mga doctorate degree in mga licentiate in sacred scripture, mga ganun. So ganun na yun kataas ang yung mga pinag-aralan. Unlike yung pastor na yun na nagko-question na 2024 na raw, you are reading your Bible yet you continue to be Catholic. So ang sagot sa kanya is yung si Blessed Cardinal John Henry Newman. Sabi ni Blessed Cardinal John Henry Newman na dating Anglican, to be deep in history is to cease being a Protestant. Bakit si Cardinal John Henry Newman concluded that word, na bakit sinabi niya yung ganung mga salita? Why he said that statement? Because noong panahon na yon, si Blessed Cardinal John Henry Newman wanted to he desired na ang kanilang simbahan, the Anglican Church, which is founded by King Henry VIII, he wanted that their church be like the early church of the Lord Jesus Christ. Yung mga sinaunang Kristiyano, mga alagad ng Panginoon Kristo. So, because of that desire,
It drives him, ito yung nagtulak sa kanya, ito yung nag-motivate sa kanya to study the church history. So as he studied the church history, doon nalaman ni Cardinal John Henry Newman that for the first 1,000 years, there is only one group of Christianity, and that is the Catholic Church. No other else. Kasi kung titingnan natin yung church history, in 1054 AD, saka nag-separate ang Eastern Orthodox. At dahilan, di ba, nakita nga natin sa kanilang paghiwalay sa Catholic Church, doon din ng panahon na yun na bumagsak ang Byzantine Empire. Di ba? Ang Turkey, na kung saan nandoon ang Hagia Sophia, ang Church of Holy Wisdom, Hagia Sophia. Then, di ba, ang Hagia Sophia ginawang parang museum. Pinagtakpan ng Ottoman ang mga oldest painting doon sa Hagia Sophia. Then later, kinonvert into mosque ng Ottoman, ng Turkey, ng government of Turkey. And then in 16th century, dumating si Martin Luther, itong sa pinakadulo. Dumating si Martin Luther na nag-separate or umalis sa Catholic Church. Di ba? Noong 16th century, noong 1517 to be exact, if I did not mistaken. Then after Martin Luther is doon na yung kasama ni Martin Luther na umalis sa Catholic Church ay umalis din sa kanya at nagtayo din ng kanilang mga sekta. This is the result. At yung iba pang mga sekta na umalis sa kanya ay nagtayo din ng sariling sekta at inalisan din sila dati ng kanilang mga kasamahan, at yung mga kasamahan nila umalis din at inalisan yung dating kasamahan at inalisan yung kanilang kasamahan, and so on and so forth, and the same pattern even today. Diba? Kalimitan sa mga pastor, lalo na kung especially yung deacon magaling mag-preach. Kapag may deacon siya or assistant pastor, time will come na kapag hindi sila magkakasundo, maybe sa hatian ng ikapu at love offering, ay yung assistant pastor ay magtatayo ng kanyang sariling sekta. Hihiwalay din siya doon sa kanyang head pastor. Di ba? Kahit sa atin sa Catholic Church, si Brother Mike Bilarde, ang dami po mga preacher niya sa El Shaddai na magagaling, na nagsitayo ng kanilang mga sekta. Isa na doon dati is si Romy Abiliar. Naiwan ko lang kung kamusta na kayo yung Lord of the Nation, kamusta na kayo yung sekta niya, kung lumalago ba. At iba pa mga preacher. Brother Rico Lacao, umalis din, nagtayo ng kanyang sekta, but nung hindi nag-succeed, bumalik siya sa El Shaddai, Catholic Charismatic Community. And then marami pa. Sina Brother Joel Jacinto, yung dating may programa na Alpha and Omega, umalis din. And many more. Yet ang iba nagsibalikan. Yung isa si Brother Dong Campoy, na magaling na kumanta, ang nag-compose ng Banal Mong Trono, sa Banal Mong Trono. But just lately ay may nag-post ka ng picture na pupunta siya doon sa Amor Solo. Hindi ko lang alam kung nagbalik. So, even yung dati kong inaatinan na dinadaluhan na Southern Baptist Church sa bayan namin sa Santo Niño, sa South Cotabato, yung si Pastor Dumalaog, bagitin natin yung pangalan, ang apelyido, hindi naman nila panonoorin siguro to, or hindi ko lang alam kung may manonood na taga doon sa Santo Niño, South Cotabato. Ang nagkwento ay ang kapatid ko na pastor ng Faith Baptist Church. So, na-convert sa Faith Baptist Church. Yung kapatid ko, pastor, siya missionary pastor ng Faith Baptist Church. Nagkwento siya sa akin na yung si Pastor Dumalaog na yun ay yung anak niya ay nag-split sa kanya. Siguro, matanda na si Pastor, Dumalaog. Hindi pa ibinibigay sa mga anak yung pagiging successor. Ang ginawa doon ng anak ay nagtayo din siya ng kanya at doon niya itinayo yung kanyang simbahan sa almost tapat ng simbahan ng tatay niya. So that is the pattern that even today is still happening. So unlike sa Catholic Church,
na kung titingnan mo, ito yung example sa likod ko, these are the founders of different sect and denomination. Kung ang lahat ng sekta at denominasyon, kung meron kang listahan sa buong mundo, i-disqualify mo sila one by one, alamin mo kung may mga human founder, hindi sila makakwalify sapagkat the Lord Jesus Christ established a church as church only. A singular church in Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Yan yung pinaka-basic. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. He never mentioned, I will build my churches. And even this church ay ipinanalangin niya noong nasa Garden of Gethsemane siya, doon sa John chapter 17, na idinadalangin ko no sila Ama, naway sila'y maging isa. Katulad nating iisa. And then, in John chapter 10 verse 16, sabi ng Panginoon doon, may iba pa akong mga tupa na wala sa kulungang ito na kailangan ko ring kalingain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. So, the Lord Jesus Christ, isa lang ang kawan at isa ang pastol. I have shared this several times at hinishare, patuloy din na sinasagot ng mga Catholic faith defenders dito sa Pilipinas, even sa abroad, sa Amerika. Yung Catholic Answer continuously answering these allegations, accusations against the Catholic Church. So kung titingnan natin, walang human founder ang Catholic Church. Hindi si Ignacio, Saint Ignacio. Sapagkat si Saint Ignacio ay dinescribe niya lamang ang church nung tinawag niya ito na where there is the bishop, there also the Catholic Church in CA 110 AD. Sa sulat niya sa mga Smyrnians doon sa Antioch. Sa Antioch kung saan doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad, doon sa Acts 11 verse 26, basahin niyo sa inyong Bible, buksan niyo po ang inyong Bible. In that very place of Antioch, in 1st century, because book of Acts, the Acts of the Apostle, is written in around 1st century by Saint Luke. Then at that very near period, in CA 110 AD, Saint Ignatius of Antioch wrote a letter to the Smyrnians. Sabi niya, where there is the bishop, there also the Catholic Church. So therefore, Saint Ignatius is not the founder of the Catholic Church. He just described it as a Catholic. Then, kung isabihin naman natin na si Constantine ang nag-establish ng Catholic Church, hindi rin totoo. Kasi prior pa si Constantine ma-convert, is naunang na-convert ang kanyang nanay, si Santa Helena. So paano ma-convert si Santa Helena sa Catholic Church kung walang Catholic Church prior, bago pa dumating si Constantine? Anong klaseng logic yun? Si Constantine, katulad ng nakwento ko kahapon, si Constantine ay produkto lang ng simbahan. Kasi may mga 20 popes na ang nakaraan, ang mga nag-exist na mga Santo Papa, bago pa na-convert si Emperor Constantine. So he cannot be the one to establish the Catholic Church. Si Constantine, na-convert siya because of his vision of in hoc signo vinces. In this sign, you shall conquer. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang government, sa pamamahala niya, nagkaroon siya ng rival sa leadership. At nagkaroon ng vision sa kanya na in this sign, you shall conquer, in hoc signo vinces. So, in hoc signo vinces, by this sign you shall conquer. So, ginawa ni Constantine yun
na ang mga cross, ang simbolo ng cross ay nilagay sa mga shield, sa watawat nila, sa mga armor nila. Then indeed, nung nakipagdigma siya sa rival ng kanyang pamamahala sa Roma, ay nagtagumpay si Constantine. And because of that, napatunayan niya na ang vision na yun ay totoo. Yun yung nag-lead sa kanya to legalize or even later on make the Catholic Church as the official state religion. So parang kahalintulad sa ng kwento ni Esther at ni Mardukyo na kanyang tinuhin. Parang may similar sila ng kwento na nangyari. So na-stop ang persecution sa Catholic Church, na allow ang malayang pagsamba sa Diyos ng mga Katoliko. Hindi na sila nagtatago sa mga yungib for them to have a breaking of the bread, the Last Supper, the Eucharist. Hindi na po sila nagtatago. Na-allow, malaya na silang mag-display ng kanampalataya at natigil sa imperyo ang pag-uusig sa mga sumasampalataya. Kaya nga, ang mausoleo yun, yung Coliseum, di ba? May partly na nasira na sa Coliseum, na original, na doon dati inuusig, pinapakain sa leon, pinapatay mga Kristiyano, ay hanggang ngayon nakatayo pa rin. So, why be Catholic? Because the Catholic Church is established by the Lord Jesus Christ. Kaya nga, tingnan mo, tanungin mo itong mga protestanting mga kapatid natin kung sino nagtayo ng Catholic Church, ay iba-iba yung tinuturo nila. Si Constantine, si Ignatius. So, iba-iba tinuturo nila. Pero, kung titingnan mo, kung i-counter-check mo sa record of evidence sa kasaysayan, is makikita natin that even mga standard references ay pinapatunayan that the founder of the Catholic Church is Jesus Christ. Mga standard Grolier Encyclopedia, mga standard references, ipinapakita na the Catholic Church is founded by Jesus Christ himself. Kasi sinasabi doon sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid. Kaya nga, why be Catholics? Because the Catholic Church is the church founded by our Lord Jesus Christ. Try to eliminate one by one this sect and denomination that is scattering sa iba't ibang mga panig ng bayan natin. Malalaman mo, these are founded by men. At may mga taon kung kailan sila itinayo. Ang ibang dyan papalit-palit ng pangalan. Of course, ang Catholic Church, ang simbahan dati, ang mga tagasunod ng Panginoong Kristo ay tinatawag na the way o simbahan. The way, dun sa Acts chapter 9. The way. Then later doon sa Acts 11:26, being called Christian. Doon, unang tinawag ng mga Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Then doon mismo din sa Antioquia, doon din unang tinawag ng simbahan is Catholic. So that is why be Catholic? Because this is the only church that can raise its roots from the present leaders of the Catholic Church down to the very Apostle Saint Peter. That is why we only Catholic Church has 266 popes. We have the apostolic succession. We have the papacy. Unbroken link from the apostles up to the present leadership of the church. Tayo lang po yun, meron mga kapatid. Try mo i-search yung mga sekta o denominasyon na nagkalat ngayon sa ating kapaligiran. Dito sa atin, ang alam natin na locally made na sekta is 3 pa lang yung successor nila. Sa kanyang founder, ang ama, and then ikasunod yung pangalawa, kasunod yung anak, then, yung apo, pangatlo pa lang. So later, yung apo sa tuhod, kapag mawala na yung current na leader sa kasalukuyan. Pero
unlike sa atin, we have the 266 popes. Unbroken po yan, yung succession na yan. Tayo lang po meron ng ganun. Undeniable yan. Sinusuportahan niya ng kasaysayan. Gaya yung mga kapatid natin, our separated brethren, mga Protestant brothers and sisters natin. They only wanted to stick Bible alone. Let us talk only Bible alone. They don't want to accept historical records. Kasi kung pag-uusapan yung historical records, makikita natin na ang kanilang kasaysayan ay nag-ugat lamang kung kailan sila itinatag. Di ba? Masisearch eh. I-search nyo yung alam nyo ng mga sekta dito sa Pilipinas. Kahit si Google, i-voice nyo. I-voice, i-question yung voice sa Google. Tanungin nyo kung anong sasabihin niya. Diba? So, why be Catholic? Why be Catholic? Because out of so many sects and denominations, the only church that can establish its roots, who has an unbroken link from the apostles up to the current leaders of the Catholic Church, the Catholic Church has only the unbroken link. The rest, wala po mga kapatid. That is why be Catholic? Because the church is founded by the Lord Jesus Christ. And He wanted only one flock and one shepherd. The same what St. Paul wrote in Ephesians chapter 4, verse 5 to 6. One faith, one baptism, one Lord. Na kung saan iyan yung pinalangin niya sa John 17. Father, I pray that they may be one. Idinadalangin ko na way magkaisa sila. So the Lord Jesus never desired that His believer is magiging sitwasyon. Na may kanya-kanyang mga leader, may kanya-kanyang interpretasyon at hindi nagkakasundo. Kaya nga, 2024 na ngayon, kung nagbabasa ka talaga ng Biblia, is mananatili kang Katoliko. Hindi ka lalabas sa pagiging Katoliko as a matter of fact. Kasi ang Biblia mismo nagsasabi, sabi doon sa Psalm 127, dito sa Psalm 127, if you really read the Bible carefully and understand it carefully, you will not go or leave the Catholic faith. You're the Catholic Church. This is Psalm 127 verse 1 mga kapatid. Sabi niya, unless the Lord build the house, they labor in vain who build. Unless the Lord guard the city, in vain does the guard keep watch. So, maliban na ang Diyos ang tayo ng isang sambahayan, ay walang kabuluhan ang ginawa naong they labor in vain who build it. So, walang kabuluhan yung itinayo nung tao na hindi ang Panginoon ang nagtayo ng isang sambahayan. Isang bahayan naman pala tinutukoy. But it is very clear mga kapatid na ang sambahayang tinutukoy dito sa banal na kasulatan, dito sa New Testament, makikita natin na ang tinutukoy na sambahayan is the church. The 1 Timothy chapter 3 verse 15. Open your Bible in 1 Timothy 3:15. For you to confirm if what I am saying is correct or not. 1 Timothy chapter 3 verse 15, sabi rito, sa Bible niyo, basahin niyo po, sabi dito, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So itong household of God,
Kaya nga, di ba, related doon sa Matthew 16, upon this rock I will build my church. The church is the household of God, which is the pillar and foundation of the truth. So yan yung isa sa mga, those are primary reasons why be Catholic, because the Catholic Church is founded by Jesus Christ. And no human founder. Because Jesus Christ is not merely human. He became man. Kaya nga, Psalm 127, unless the house built, hindi ang Panginoon ang nagtayo ay walang kabuluhan ang nagtayong panday. So, kinakailangan ng Panginoon nagtayo. That is why the Lord established a church in Matthew chapter 16. So, therefore, those human founders who build their church they labor or they build their house in vain. Yun mga kapatid. So that is why why be Catholic? Because the Catholic Church is built by the Lord Jesus Christ. Then yung pastor na yun ay nagsabi pa, kinote pa. Parang katulad nung kadiskusyon ka kanina na isang babae na katulad din nun ng mentality ng pastor. Tuwang-tuwa pa siya. Kasi ang kinote is yung Matthew chapter 23 verse 9. Yung verse 9. Ano ba yung nakalagay sa Matthew 23 verse 9? Tingnan nyo sa Bible nyo. Kung meron kayong Bible. And then comment kung ano yung nakalagay doon. I-copy-paste nyo. Or i-comment nyo, basahin nyo sa Bible nyo. Di ba? Ano sinabi doon sa Matthew 23 verse 9, ito yung pinakapaborito nila. Ito yung isa yun sa part ng marketing strategy nila. Kumita na po ito ng malaki. Marami na po mga Katoliko na convert because of this verse. Matthew 23 verse 9. Ano nakalagay doon? Basahin nyo nga. Challenge. Okay. Pero, yun nga, katulad nung kinakausap ko kanina. Nung tinanong ko siya, kasi siya yung nag-start ng parang comment niya sa isang post, yung patungkol sa pagtawag sa mga pari na father. Then I asked her, then kako, how do you call the husband of your mother? Sabi niya, tatay. Then ang kasunod ko na ito, what is English in tatay? Father. So, tinanong ko, what is tatay? What is father in Tagalog? Sabi niya, sorry, kasi Tagalog ako. Nagpinsupo na. You see? Not only that, my dear brothers and sisters, yung verse 8, hindi nila sinasama yan sa argumento. Kasi, diyan sa verse 8 na yan, verse 9 lang ang kinakapitan nila. Diyan sa verse 8, sinasabi na pati ang ipinagbabawal ng Panginoon is about calling our teacher. For there is only one teacher, our Lord Jesus Christ. But they are not including it. Because many mga non-Catholic school, mga Protestant school, their students are addressing them, teacher. They're supposed not to do that because it is included in the prohibition. If that is literal sa part na yon, mga kapatid. Alam naman natin na hindi ganon ang pagkahulugan ng Panginoon sa Kristo. Kung bakit na sinabi doon, there is a context behind it. There is a historical background why He said such line. He said such word. Di ba? So, yun ang sinasabi ko na sa inyo, na-share ko na ito before .
They are taking it literally when it comes to Matthew 23 verse 9. Kasi pang-akusa nila sa atin sa Catholic Church that we the Catholic Church are violating the Word of God. Yet they themselves are violating it. If the Lord Jesus Christ is really meant it by saying that do not call anyone here on earth Father, for you have only one Father in heaven. So, hindi na nila dinidig deeper, pinaninindigan nila ito na ganun para lang may paratang sila sa atin that we, the Catholic Church, are violating the Word of God because we are calling our priest Father. Pero sabi ko sa inyo, may context ito, may historical background dito. Why the Lord Jesus Christ? Sinabi niya yung ganun. Kung totoo na sinasabi ng Panginoong Kristo sa part ng Matthew 23 verse 9, He really prohibits calling our Father, our tatay, to be tatay, our Father, Ama, Papa. Is a violation. So therefore, this pastor is supposed to be, ay hindi nila i-allow ang kanilang mga anak na tawagin silang Papa or Daddy o Tatay. Because that is a violation in Matthew chapter 23, verse 9, my dear brothers and sisters. Pero bakit nila pinangatawanan yung ganun? Para lang sila may pang-atake sa atin at makonvince nila ang mga mahihinang Katoliko na nilalabag natin ang salita ng Diyos. Kung ang Panginoong Jesucristo really mean it na bawal talaga na tawagin ang sinuman, take note of the word sinuman, anyone here on earth. Ibig sabihin, including your tatay, including your daddy, including your papa. If the Lord really mean it na ganon, then they're supposed not, those pastors, they're not supposed to let their children call them dad, tatay, papa. Dapat uncle. Suggestion ko uncle. Or tito. Ano pa? Di ba mga kapatid? So they are taking it literal dun sa Matthew 23 verse 9. But pagdating dun sa Luke chapter 18, buksan nyo sa Bible nyo. Pero pagdating sa Luke 18, ayaw nilang i-take literal. Nasaan sa Luke chapter 18? Matthew chapter 18, not Luke 18, my dear brothers and sisters. Tingnan natin sa Matthew 18. Pagdating doon, sa Matthew chapter 18 verse 6, sabi niya, especially sa verse 7, Woe to the world because of things that cause sin, such thing must come, but who to the one who through whom they come. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter into life maimed or crippled than with 2 hands or 2 feet to be thrown into eternal fire. Verse 9, and if your eyes causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter into life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna. Are they teaching it to their church? And they are practicing it literally? No, they are not. So, ang standard nito, pagdating dito, pinapaliwanag nila ito na hindi ito yung kahulugan ng ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo.
Na hindi literal na pag nagkasala ang mata mo, dukitin mo. So, ibig sabihin ba, hindi na sila nagkasala sa pamagitan ng mata? Yung kanilang mga kamay, ang kanilang utak, especially, yung pag-iisip mo, utak mo, tanggalin yung utak mo. Pag nag-isip ka ng masama. So, they are not taking it literal. Yet, pagdating doon sa Matthew 23 verse 9, tinitake nila as literal yun para lang may maakusa sila sa Catholic Church that the Catholic Church is violating the Word of God. Yun yung pinaka-purpose lang at isa sa mga pinaka-reason. If that part of the scripture in Matthew 23 verse 9 is really, if prohibit is really the Lord Jesus Christ prohibiting us to call anyone here on earth Father, then they're supposed to do the being an example for us. Yung mga pastor dapat hindi na magpapatawag ng daddy or tatay or papa sa kanilang mga anak. Meron ba kayong kakilala na ganun? Ipakikuan nyo sa akin. Pakisend nyo po sa akin kung merong ganun. Makikita natin even sa prayer taught by the Lord Jesus Christ, di ba? Sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, nung itinuro niya ang Our Father, dinugtungan niya, sabi niya, Our Father who art in heaven. Sa mga matatalino at mga nakapag-aral, kung totoo na isa lamang ang kilalaning Ama at wala namang iba pang kilalaning Ama, dapat hindi na sinabi ng Panginoon na Our Father who art in heaven. Dapat hindi niya na dinugtong yung who art in heaven. Dapat sinabi niya na, Our Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Dapat ganun na lang. Wala na yung indicator na yung ini-indicate na who art in heaven. Kung isa lang naman pala dapat tawagin Ama. Understood na yun. Pag sinabing Our Father, understood na yun na isa lang ang Father. Hindi na dapat lagyan ng in heaven. Kasi tinuro mo na nga na huwag tawagin ang sino man dito na Ama sa lupa. So you see? At the same time, wala na dapat mga succeeding teachings ang Biblia about sa mga ama. Bakit sila? Pinapamemorize nila ito sa kanilang mga anak. Memorize to actually ng mga bata. Tayo lang mga Katoliko yata hindi nakaka-memorize. Doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Pinapamemorize nila ito sa mga bata. Memory verse ng mga bata ito. Ano ba nakalagay doon? Mga anak, igalang mo ang inyong ama at ina upang lalawig ang iyong buhay, upang giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay. At ito ang utos na may kalakip na pangako, lalawig, giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay. So, igalang mo ang iyong ama at ina. So, dapat hindi na sinulat ni St. Paul na ganito. Igalang mo ang asawa ng nanay mo. Dapat ganun na lang dapat sinabi ni St. Paul. Igalang mo ang asawa ng nanay mo. And then many other passages na after doon sa Matthew, yung may mga succeeding books or writings pa that even St. Paul himself, St. Peter, called themselves Father. Oh, hindi niyo pa ba nabasa? Hindi niyo pa ba nabasa yun, mga kapatid? Hanapin natin, ha? Okay, basahin natin sa basahin natin. Okay. Okay. Nakita nyo na, mga kapatid?
Malinaw. Malitong right atong malilito masyado. Oh. Ito yung buksan natin kasi medyo malaki. Hanapin natin. Okay. Ito Sa Titus chapter 1 verse 4, sa Tito sa Tagalog, Titus verse 1 to 4, verse 4 in Titus. Kay Tito na tunay kong anak, sa isa nating pananampalataya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula sa ating kapagligtas sa Kristo Jesus. So tinawag ni San Pablo na tunay kong anak sa isa nating pananampalataya. So kung sinabi ni Saint Paul na tunay niyang anak, ano siya? He became a father to Titus. Spiritually. So dapat hindi na sinabi ni Saint Paul to. Mali. Okay. Sa Timothy, sa 2 Timothy chapter 1 verse 2, again, Saint Paul called Timothy, sabi dito kay Timoteo na minamahal kong anak. So, Saint Paul called Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 2, na kanyang anak. So you see? So dapat mga ganitong succeeding writings after Matthew, dapat wala nang ganun kung literally ganun ang pagkaunawa ng mga alagad. Kasi sila yung mas unang nakakaalam kung ano ba yung sinabi ng Panginoong Kristo. So intindihin natin dapat yung context ng Matthew chapter 23. Kaya failed yung pastor na yun Binanggit niya pa, lakas-lakas pa ng grabe sa mag-preach, talagang tudo bigay pa na. Do not call anyone here on earth Father, for there is only one Father in heaven. Sabi niyang gano'n. Paul naman siya. Kasi hypocrite siya kung until now, pinatanatawag siya ng mga anak niyang daddy. Diba ang daddy is a very intimate call na Aba, sa Diyos na Aba, daddy, tatay. So, mga kapatid, ganun mga kapatid. So, dapat there is no other passages na tinatawag dapat ni na San Pablo ang kanilang sarili na tatay. Kasi bawal pala yun ng Panginoon. Alangan naman namin tinatawag niyang minamahal na anak si Timoteo, tapos ang tawag sa kanya ni Timoteo is uncle. Di ba? Anong klase yun? Tingnan natin yung sulat ni Saint Peter dito sana. Meron din dito binanggit si Saint Peter. So you see? So marketing strategy lang kung ganun. Napatuloy nilang gamitin yung Matthew 23 verse 9 without explaining it to their members the context of it. Marketing strategy lang talaga mga kapatid. Okay. Ito pa, ano pa pala.
So yun mga kapatid. Okay, hanapin natin ito. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Basahin natin Okay. So dapat paano nila ito i-reconcile? Ito yung Matthew 23 verse 9 and then succeeding passages after the Gospel of St. Matthew. O hindi nila ma-reconcile to, hindi binibigyan nila ng puntos ang question sa Biblia, ang credibility ng Biblia na contradiction. So they must reconcile it with that other passages. Hindi pwede na kontra-kontrahan. Paano mo ito i-reconcile? What does the Lord mean here in Matthew 23 verse 9? Ina-highlight lang nila yung verse 9, pero yung verse 8 nga, sabi ko sa inyo, hindi nila ina-highlight. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Dito sa English, tingnan natin kung ano ang salin dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Okay. Even if you should have countless guides to Christ, yet you do not have many fathers. Dito sabi niya, for I became your father in Christ Jesus through the gospel. The Saint Paul nagsabi nito. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, even if you have countless guides for Christ, to Christ, yet you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. So you see, di dapat wala na ganitong passage sa Bible after Matthew 23 verse 9. So, dapat i-reconcile ito ng ibang mga separated brethren natin. Hindi natin pwede pagkontra-kontrahin. Hindi ganun ang pag-interpret sa Bible. Hindi ganun yung pag-unawa sa Biblia, mga kapatid. Dapat ginagabitan na natin ang critical approach method ang pag-aaral sa Biblia. Hindi pwede na kapag nagbasa ka ng isang verse, mag-jump into conclusion ka na, nilalabag talaga ng Katoliko ang aral ng Panginoon. Very poor, very poor understanding. That is not the way to study the Scripture, mga kapatid. Kaya ganyan nangyari, tingnan nyo ito mga sekta na ito. Na mga sekta ng reliyon at denominasyon na yan. Kaya ganun na karami yung mga sekta at denominasyon. Sabi nga ni Brother Dwayne Cartojano, isang kilala at matalinong laikong Katoliko na nasa Capiz, nakabase sa Capiz, marunong magbasa ng Greek, Aramaic at saka Hebrew at napakagaling sa grammar ng mga Greek and Hebrew scripture. Sabi niya, ayan ang mahirap sa mga kapatid natin na nakapagbasa lang ng Tagalog at English Bible, akala mo, ang gagaling na. Hindi naman talaga, many pastors ay hindi naman talaga nakapag-formally pagtapos ng mga formal study ng theology. Of course, yung kapatid ko nakapagtapos ng 4-year theology course. Plus may college pa siya, although hindi niya natapos yung college niya pala, pero 4th year college na siya hindi niya natapos yun, pero natapos yung kanya sa pagiging pastorate niya. 4-year course yun, theology. Ang pagiging Baptist minister, pagiging Baptist pastor.
Pero the rest, many of pastors, dito lang sa atin sa Pilipinas, ay nakapagbasa lang talaga ng ilang beses ng Bible na Tagalog at English. Meron nga, pastor na tinanong ng CFD dito sa Pilipinas, hindi ko alam, hindi binigay yung pangalan. Talagang magaling, nagmamarunong. Ang tinanong ko, ano yung synoptic gospel? Hindi nga alam, sagutin, hindi na alam ko ano yung synoptic gospel. So you see? So why be Catholic? Because the Catholic Church has the fullness of truth. Hindi yung half truth lang. Hindi yung partial truth lang. No. Yun yung mga kapatid. So yung pastor na yun, tapos meron dito na naman si Pastor Butike, si Carillo, nagpapakilala na apostol. Sino kaya humirang sa kanya na magiging apostol? Kasi ang pinakahuling apostol si San Pablo na tinawag ng Panginoon doon sa daan ng Damascus. Paano kaya tinawag ito si Carillo na apostol? Actually, si Periol nagpapakilala din yung pastor na, di ba, yung may mga members sila nagpipreach sa mga bus, sa mga market, tapos naghihingi sila ng mga collection, di ba, may blue sila na bag. Sila yun, nagpapakilala yung head nila na Pastor Periol, Apostol Periol, then itong si Apostol Renato Carillo, yung Jesus is Our Shield Ministry. Si San Pablo, yung huling hinirang na apostol, doon sa daan ng Damascus na bulag sa St. Paul, talaga nakipag-usap sa kanyang Panginoon. Nagkaroon ng turnaround ang kanyang buhay. Parang pagiging persecutor ng church ay nagiging isang massive or isang zealous preacher of the Word of God. But how about this, our kapwa natin Pilipino nagpapakilala na apostol? Paano sila naging apostol? Paano nila ina-encounter ang Panginoon? Paano nila sila kinausap ng Panginoon? Meron ba silang fruit? Si San Pablo, meron siyang kasamahan na naka-witness ng nangyari sa kanya. At maging si Ananias, ang isa sa nagpapatotoo sapagkat si Ananias ang nag-pray over sa kanya para gumaling siya after 3 days sa kanyang pagkabulag. How about these people? How about these pastors na ito sa likod natin? Ito sa background nito sa green screen natin. Sino ang magpapatunay na sila ay tinawag ng Panginoon na maging apostol, maging mensahero, mga messenger? Ang isa pa nga dito sa atin, ito sa sulok na ito, sa ikalawang line, sa left side, ay nagpapakilala na sugo daw. Paano siya sinugo ng Panginoon? Naging katulad ba siya ni San Pablo? Hindi. Nagkulong lang sa kwarto ng beses, araw at gabi. Paglabas ay sinabi niya na nasugo na siya. Sino ang nagpapatunay? Of course, may kinukote sila sa scripture. Pero tingnan natin, kung titingnan natin yung mga debate, ang kiniklaim nila ng mga verses, Isaiah, is especially sa aklat ni Isaias. Yung ang tinutukoy na tao doon is not other person, but rather it is Cyrus, King Cyrus po ng Persia. Napilit nilang kiniklaim. Pilit nilang nililinaw para sa part nila. Yung mga patungkol sa Panginoong Jesucristo, pilit nilang pinapalabo. Yat yung patungkol sa kay Cyrus, pilit nilang pinapalabo yun at pilit nilang pinapalinaw para magiging ugma sa kanilang leader. Diba? So yun yung problema, mga kapatid. Alam natin, kung babasahin natin ang Matthew 28, ang Great Commission, makikita natin doon na sinabi ng Panginoon. Matthew 28, tingnan natin sa Matthew 28. Ano sinabi doon? In Matthew 28, verse 19, verse 18, sabi rito sa Matthew 28, verse 18,
Then Jesus approached and said to them, all powers in heavens and on earth have been given to me. Then after seeing this, sa kanya sinabi niya, go ye therefore. Inutusan niya yung mga alagad. So therefore, itong authority ng pagsusugo ay hindi na nasa kamay ng Panginoong Kristo, nasa kamay na ng kanyang mga inutusan. Yung mga inutusan ay, sabi niya, go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe what I have commanded you. So therefore, the authority is given to the apostles. Kaya nga kung Katoliko ako, kung nag-attend ka ng Pentecost Vigil overnight, Pentecost ng Easter Vigil or Easter Vigil, di ba makikita niyo na before magkakaroon ng pagpapanibago ng pangako sa binyag, di ba sisindihan yung mga kandila? Nakikita niyo yung ang significance nun, na parang katahalin tulad sa simbahan. Ang ilaw na ikakalat ay magmumula lamang sa Paschal Candle. Di ba makikita nyo, ang light magiging spread from the Paschal Candle. Hindi ka pwede magsindi ng sarili mong kandila. Or else, para kang protestante. Di ba makikita nyo yun from Jesus Christ down to the apostles, down to us until now. Ganon sa Easter Vigil. Ganon sa Easter Vigil, mga kapatid. Nagsaslide yung upuan. Ganon sa Easter Vigil, mga kapatid. Ganon yung ilaw, yung liwanag, nagsuscatter, mag-uumpisa sa Paschal Candle that symbolizes to our Lord Jesus Christ. Until such time, the whole crowd have their own lights in their candle na napakaganda tingnan, na ang ilaw ay magmumula lamang sa Paschal Candle. So yan, mga kapatid, yan yung katotohanan. Okay. Tayo na lang tayo mga kapatid. Para. Okay. Okay. So yun, mga kapatid, ang sinasabi na ang authority galing sa Panginoon at kanyang ipinasa sa kanyang mga alagad. So that is why we Catholic? Because the Catholic Church founded by Jesus Christ and no other else. The rest of the sect, yung mga sekta at denominasyon ngayon ay mga tatag lamang ng tao. At kung i-qualify mo sila or umpisahan mo silang i-qualify isa-isa, makikita mo na i-eliminate mo para malaman mo kung ano yung totoo at sino yung totoo. Isa-isahin mo na i-eliminate sila by knowing who is the founder of this church. Malalaman mo na isa lang talaga ang matitira, the Catholic Church. The rest of this sect and denomination is created by men. At babagsak sila doon sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1. So you see, mga kapatid, hindi sila mako-qualify doon. No, yung sinasabi doon sa di naano na natin yung pastor na yun. Ano pa ba yung mga common allegations sa simbahan? Natural. Ang pinaka-famous, Riboldo. Ay si Carrillo pala, yun yung may bagong video si Carrillo. Yung paiyak-iyak siya na peke na iyak. At sinasabi niya about lagi yung sa Diyos-Diyosan. At katulad din ng kanilang pag-unawa sa Matthew 23 verse 9, ay ganun din yung estelo, yung sistema nila ng pag-unawa nila sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5.
Marami na po kami mga nakausap mga kapatid sa mga comment section ng mga ganan. Hindi po sila tumatagal sa ganung usapan. Kasi kung ang sinasabi doon sa Exodus chapter 20 ay really ipinagbabawal ang lahat ng imahen, then dapat yung mga katulad dong sa Matthew 23 verse 9, wala na mga succeeding teachings about it. Kasi kung lahat ng imahen ay ipinagbabawal ng Diyos, so therefore, dapat hindi na nag-utos ang Diyos na gumawa ng imahen pagdating doon sa Exodus chapter 25. Maging doon sa Numbers 21 verse 4 to 9. Yes, subukan nyo i-follow yung Patag sa Facebook. Ang mentor ko dyan sa Patag is si Brother Dwayne Cartuhano. Sa original language ng Exodus chapter 20, may distinction dyan yung pinagbabawal na idol at saka may distinction ng word dyan na idol at saka yung images. Sa original na Hebrew language. And then kung titingnan mo doon, kung intindihin natin maigi doon, ang pinagbabawal ng Diyos is yung Diyos-Diyosan. Mga imahe ng Diyos-Diyosan. And kung ialamin natin yung historical background, kung bakit sinabi ng Diyos yun, alalahanin natin na ang mga ang mga Israelita stayed in Egypt for almost 400 years, my dear brothers and sisters. At sa kanilang pagstay doon sa Egypt for almost 400 years, ay nai-impluensyahan sila ng pananampalataya ng mga Ehipsyo na napakaraming kinikilalang Diyos. Then, babalik sila sa lupang Kanaan na kanilang lupain. Babalik sila doon. The same, ang aabutan nila ay mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit tinatawag ng Diyos-Diyosan si Baal Diyos-Diyosan? Kasi tinatawag sila mga tao na kinikilala sila mga tao na Diyos. Since na si Baal ay hindi totoong Diyos, isa lang ang totoong Diyos na may likha ng langit at lupa, so therefore si Baal ay Diyos-Diyosan. An idol, hindi totoong Diyos. Kasi there is only one God who created the heaven and the earth. No. Di ba? So parang katulad nung kung hindi totoo, di ba? Diyos-Diyosan. Since hindi sa totoong Diyos, Diyos-Diyosan. Parang katulad ng baril. May totoong baril at may totoong hindi baril, yung baril-barilan. Kaya since si Baal, si Astarte, si Dagon, si Molek, si Asherah, kinikilalang Diyos ng mga tao, Diyos-Diyosan sila because they are not really a true God. Sa Catholic Church, hindi natin tinuturing na Diyos ang mga santo. Kaya nga santo San Ignacio, Santa Barbara, San Jose, Santa Maria. Hindi natin, O Diyos Maria, O Diyos Jose. Hindi ganon. Different yung situation. Tingnan niyo yung sa Exodus chapter 32, mga kapatid. Ano sinasabi sa Exodus chapter 32? Di ba? Noong tumagal na si Moses, basahin niyo yung sa Exodus chapter 32. Nung tumagal si Moses doon sa Mount Sinai ng 40 days and 40 nights, nagreklamo sila kay Aaron. Alam naman natin, mga Hudyo, reklamador. Kaya nga dati sa amin sa probinsya, ang tinatawag na kapag matigas ulo mo is, para kang Hudiyo. Sabi ng mga tiyahin ko, para kang Hudiyo. Kasi matitigas ulo, reklamador. Kaya pag anak mo reklamador, para kang Hudiyo. Huwag ka lang, tingnan mo lang sa paligid, baka may mga Hudiyo. Bahaw, para daw Hudiyo, kagid, katig-agid sa imong ulo. Sa Bisaya, para kang Hudiyo. Basahin niyo sa Exodus chapter 32.
Noong tumagal si Moses sa Mount Sinai, nagpagawa, sabi niya, lumapit sila kay Aaron. Ano sinabi doon sa Exodus chapter 32? Basahin natin dito sa Tagalog. If you are English, then read your Bible in Exodus chapter 32. So yung mga kapatid, ito yung mga common allegations nila. Na kung intindihin mo lang, mali talaga yung pagkaunawa nila. Totoo yan, whether you like it or not. Kung gusto nyo, sige. Pagdebate kayo kay, recommend ko kay Father Darwin, kay Brother Wendell Talibong. Okay, so Exodus chapter 32, open your Bible in Exodus chapter 32, sabi dito. Nang matagal si Moises sa bundok, ang mga Israelite nung lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang mga nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Igawa mo kami ng mga Diyos. Inikilala talaga nila ng Diyos. Okay? Kung gayon, tipunin ninyo ang inyong hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw, tinunaw, binuhos niya sa isang hulman at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Israel, here is your God. Here is your God who brought you out from the land of Egypt. You see, yung guyang ginto, they literally called it as God who brought them out in the land of Egypt. Sa atin sa Catholic Church, meron ba tayong ganon? Meron ba tayong sinasabi na, oh, Diyos Maria, Diyos Jose, oh Diyos Sebastian, oh Diyos Pablo, oh Diyos Pedro. Di ba? Walang ganun mga kapatid. So kapag ang pastor mo, yung pastor na nagtuturo sa iyo ay ulit-ulitin lang yung part na yun, lalo na si Apostol Carillo, nagpapakilala ng apostol, hindi natin alam kung bakit siya naging apostol, sino nag-utos sa kanya, sino sa kanya ang naggawang apostol. So, ang ulit-ulitin nila yung Exodus chapter 20 na hindi proper yung interpretation, hindi proper yung understanding because lack of exegesis. Most of the time, ang kanilang pag-unawa sa Biblia ay exegesis lamang, hindi exegesis. Alam niyo, pag exegetical approach sa biblical study, mga kapatid, ay parang kang nagmimina ng ginto. Yun yung totoong Bible study, exegetical approach, biblical study. Parang nagmimina ng ginto, hindi kayong nagpupulot, parang nagpupulot ka lang ng mga scraps sa tabi-tabi. Hindi yan yung totoong Bible study. Whether you like it or not, whether you will agree or not, hindi yan makapag-change ng katotohanan na ganon ang biblical study, ang approach sa pag-aral ng Biblia, isa sa parang exegetical approach of biblical study. Yung parang nagmimina ng ginto. Sino sa inyo nakapunta na minahan ng ginto? Ako nakapunta ako personally. Sa isang bundok na sakop ng Bagumbayan, Sultan Kudarat. Kasi dati advocate kami na stop yung pagsisira sa mga kalikasan. Yung mga anti-logging na yan. Yung pagsisira, yung minahan na yan, nagsisira ng kalikasan. Yung tubig na dumadaloy galing dun sa minahan na puno ng mercury na ginagamit sa pag-extract ng ginto. Sa pagtulong sa pag-extract ng ginto para kumapit doon yung mga butil ng ginto ay dadalo yung tubig dun sa mga sapa na yun. At yung sapa na yun na supposed to be iniinuman, pinapaliguan ng mga tao, iniinuman ng mga hayop. Hindi na po siya safe na inumin. Then dumadalo yun sa mga irrigation. And then yung irrigation pupunta sa mga palayan. What will happen, mga kapatid? Nakapunta kami.
Ganon ang pag-aaral sa Biblia, para kang nagdidig, you are digging a gold. Ganon. Hindi yung para kang nagpupulot lang ng, ang pag-aaral ng Biblia, para kang nagpupulot ng scrap. Hindi ganon yung totoong pag-aaral ng Biblia. Exegetical approach. Diba? Critical approach method, then exegetical approach. Exegetical biblical study. Exegetical biblical study. So, ganun. Hindi pwede na pagdabasa mo, ngayon yung parang napupulot ka lang ng scrap. Hindi ka talaga nagdig-differ to find the real truth. Kaya kapag may mga nagtuturo sa iyo, yun lang mauulitin. Yung Exodus chapter 20, hindi nila iniintindi. Yun yung mga yun ang mamulot ng mga scrap. Tapos ilalahad nila sa inyo yung mga scrap na yun. Ito yun. Ang totoo nun, scrap lang yun mga kapatid. Hindi talaga yung totoo nilang hinukay. So ganun. At ang pagbabasa ng Biblia, hindi para ginagawa natin comics. Ang Biblia po mga kapatid, may context. May historical background. May mga intention ang writers, kung sino yung mga audience. Bakit niya sinabi yung gano'n? May mga intention yung mga writer. Kaya basahin niyo yung sulat ng mga four gospel writers. Kaya nga tatlo dyan tinatawag na synoptic gospel. Matthew, Mark, Luke, yan yung synoptic gospel. Syn at saka optic. Yan. The same view. Ang tatlo na yan, may mga nakasulat doon kay Mark, nakasulat din kay Luke, nakasulat din kay Matthew. Unlike yung kay St. John, Gospel according to St. John, ay mas malalim yung kanyang pagkasulat. So mga kapatid, yun yung nila doon sa Exodus chapter 20. Kaya kapag i-reconcile nila yun, hindi nila ma-reconcile yun sa other passages. Katulad ng binanggit ko nga sa inyo, Exodus chapter 25, then dun sa verse 21, verse 49, then yung sa 1 Kings chapter 6, then dun sa Ezekiel chapter 41, na ang templo ay punong-puno ng mga imahen. Yet nung dinedicate ni Solomon, doon sa 1 King chapter 8, kung hindi ako nagkakamali, tingnan mo doon na nung dinedicate ni Solomon na yung templo, ay bumaba ang Shekinah glory ni Lord sa templo. That means that the temple is not an abomination. It is not an abominable one, despite it has many images carved on its wall. And even the very Ark of the Covenant is nakalagay po mismo doon sa Holy of Holies. Ng Ark of the Covenant na ito ay nakalagay yung dalawang imahe ng kerubin sa ibabaw ng kaban ng tipan na naka-hover ang kanilang pakpak over the Ark of the Covenant, and it is placed in the Holy of Holies. So you see? Okay. Exodus 20. So, hindi papasa yung ganun mga kapatid, yung patungkol sa larawan, sa rebulto. Dami na po ko nakausap. Hindi nila mapangatawanan yun. Hindi nila ma-reconcile yun. Sa mga binanggit ko ng mga verses. Hindi natin inalis yung ganung patungkol sa larawan. Hindi natin binawas yun. Hindi natin tinanggal yun. Ang commandment number 2 ay nakapaloob na mismo doon sa commandment number 1. Thou shalt not have strange gods before me. So yung larawan na tinutukoy na bawal ipagawa ng Diyos, mga larawan na kinikilala ng mga Diyos-Diyosan, na kinikilala ng mga Diyos ng mga neighboring countries nila, ng mga tao sa panahon na yon. Hindi natin dinrap yung Exodus, yung commandment number 2. Saan tayo nag-iba sa kanila? Since na kung ipilit nila yung commandment number 2 na tinanggal daw natin,
which is unreconcilable sa other passages, then bakit naiba yung counting natin sa kanila? Kasi sa kanila, mga kapatid, sa hindi pa nakarinig sa mga previous na sharing ko, na sinabi ko before, sa kanila, ay yung commandment number 9 and 10 ay pinag-isa nila. Yung about sa covetousness. Sa atin sa Catholic Church, though ang tema ay about sa covetousness, ay pinaghiwalay natin. Bakit? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. And then ang kalawa, ang kasampu, thou shalt not covet thy neighbor's property. So, hindi natin pinag-isa, though it is pareho yung covetousness, pero pinaghiwalay natin. Bakit hindi natin pwede ipantay ang asawa sa isang ari-arian? Sapagkat ang babae ay hindi pag-aari ng asawang lalaki. Ang babae ay anak ng Diyos na nilikha ayon sa wangis ng Diyos at hindi siya pwedeng ipantay sa isang pag-aari. That is why ganun yung iba sa atin. Yun yung numbering natin, iba sa kanila. Kasi pinag-isa nila yung about sa covetousness. Pinantay nila to make it one, the covetousness of wife and property, ay pinalalabas nila na ang asawa ay pag-aari ng lalaking asawa. And we did not consider it, mga kapatid, sapagkat ang babae ay inilikha ng Diyos ayon din sa kanyang wangis. Genesis chapter 1 verse 26. So that is why hindi natin binago, paliwanag natin Exodus chapter 20 verse 3 to 5 na ang kanilang pag-unawa doon ay mali at hindi tayo. Sila yung mali. So, pinaghiwalay natin yung sa commandment number 9 and 10 sapagkat hindi natin ang simbahan, hindi pwede na ipantay ang asawa sa isang ari-arian at ang asawa ay hindi pag-aari ng lalaking asawa. Diba? So, ano pa? Ano pang ibang mga akusasyon nila sa simbahan na hindi nasagot ng simbahan? Mayroon pa ba kayong alam? They continue to protest. Why they continue to protest? Gaya nga yung ibang, ang dami po ng mga pastor na nag-convert na sa Catholic Church. Because of the truth. The fullness of the truth is in the Catholic Church, mga kapatid. Kaya nga ang Catholic Church is not a denomination, but a common denominator. So, mga kapatid, why be Catholic? Because of those inexhaustible reasons. Because of so many reasons. Authority. 1 Timothy chapter 3 verse 15. That the pillar and foundation of the truth is the church. 1 Timothy 3:15. At kung tatanungin natin what church it is the Catholic Church. Kasi sinulat yung ni Saint Paul kay Timothy during the first century. Alam naman natin, from the first century until first 1,000 years, there is only one Christian group that exists, and that is the Catholic Church. Then, why continue to protest? Why continue to rebel against God's will? Why continue to rebel against God's ordained authority in the Catholic Church? Kaya nga sinabi dun sa Luke chapter 10 verse 16 na kung titingnan natin, ang Catholic Church lang ang pwede mag-claim noong Luke chapter 10 verse 16 at makakwalify na mag-claim ng verse na yun. Yung sabi doon, ang nakikinig sa inyo, the Lord Jesus Christ is talking to His disciples,
ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Bugsihit, thank you for the gift and joining the heart community of mine. 18 na po kayo. I will include you in our prayer, the 80 heart member, and even those mga followers na iba sa account na ito. So yun mga kapatid, ang reality. Kaya nga, ang mga pari hindi maakusahan ng kung ano pa man kasi hindi sila nag-asawa, wala silang pamilyang binubuhay. As a matter of fact, maraming mga pari na mga galing sa mga mayayamang pamilya kasi hindi ka basta-basta makapagpari kung wala kang pera. Liban doon yung mga ibang mga nagpapari because they are sponsored. Especially yung meron dito sa amin, yung St. John Maria Vianney, na kakilala ko kung gusto niyo magpasok sa seminaryo. Ay, pwede na kita ipakilala o i-refer sa kanila. Meron namang iba na magsasponsor lang sila if major seminary na, kung tiyak ka na sa sarili mo na talagang gusto mong maging pari. May calling ka talaga kay Lord. Lahat po ng mga mga kapatid, lahat ng inaakusahan nila sa atin. Ay grabe, almost every day yan yung sinasagot namin mga kapatid. Bakit hindi daw nag-aasawa mga pari? Paglabag daw yun doon sa 1 Timothy chapter 4, verse 3 to the following. Since na hindi nga sila inaaralan ng exegetical approach in biblical study, kaagad din nila i-jump din into conclusion yun without studying first the exegesis ng part na yun. Kung ano ba ang tinutukoy ni St. Paul, bakit niya sinabi yung ganun? Ngayon, kung patuloy na lang i-insist na ganun, na pinagbabawal natin ang pagsimbahan, then si St. Paul mismo magiging guilty sa kanyang sinabi doon. Bakit? Kasi even St. Paul himself, nagsabi na sa doon sa 1 Corinthians chapter 7. Basahin niyo po doon sa 1 Corinthians chapter 7. Or else, iyon yung magiging Paul na naman kay St. Paul na sasabihin niyo na si St. Paul manimali or kontrahan yung kanyang mga sinasabi. Hindi ganun. Kung i-aralin ninyo ang Biblia exegetically, malalaman nyo kung ano yung sinasabi, ang ibig sabihin ni St. Paul doon sa 1 Timothy chapter 4. Babalik na naman ang sasabihin ko na hindi ganun. Magiging kontrahan ang sinasabi ni St. Paul. Kasi siya mismo nag-encourage dun sa 1 Corinthians chapter 7. Kung ako sa inyo, tularan ninyo ako katulad ko na walang asawa. Basahin sa 1 Corinthians 7. Hindi ko na i-detail. Kayo na po bahala magbasa. At the same time mga kapatid, sa Matthew 19 verse 12, makikita natin yung reason doon. Bakit ang mga pari ay hindi nag-aasawa? Buksan natin sa Bible. Yung 1 Corinthians 7, kayo na magbasa. Pero itong Matthew 19 verse 12 ay babasahin natin. Matthew 19 verse 12, sabi rito. Sundan niyo po para malaman niyo rin kung tama ba yung sinasabi ko. Okay. Sabi rito, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito. Hindi lahat ay may kakayanang, sabi dito, ulitin natin, verse 12, Matthew 19 verse 12, sapagkat verse 11, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Matthew 19 verse 11.
ang may kakayanang tumanggap ng aral nito kundi yaon lamang may binigyan ay aral ito, kundi sila lamang na pinagaluban ng Diyos. Verse 12, sapagkat, sabi niya, iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan, ang iba na may dahil sa kagawa ng iba, human reason, na ibang kagawa ng ibang tao. Mayroon namang, sabi niya, hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayanang tumanggap nito. So you see, may mga taong hindi makapag-aasawa sapagkat alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayanang tumanggap nito. So yung mga pumapasok sa seminaryo, if they think they can accept this challenge of the Lord for them, beri mo yung seminary life nila, 5 years in seminary. Then after that, kung religious ka, meron tinatawag na postulancy. Then after ng postulancy, merong novitiate. Then after novitiate, yung pagiging brother nila. Then bibigyan sila ng regency period to discern. Then ordinahan sila ng magkakaroon sila ng meron silang tinatawag na perpetual promise. Then ordinahan sila sa pagiging deacon. Then kung sa tingin nila parang may doubt pa rin sila, magkakaroon ulit sila ng regency period. Then if they think that the Lord really calling them for a priesthood, is saka pa sila ordinahan na pagiging pari. So, ganun katagal yung proseso, my dear brothers and sisters. So, kung intindihin niyo Matthew 19 verse 11 and 12, yun yung reason why our priests are not getting married. Yun yung sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 7. Kaya hindi mako-qualify ang Catholic Church doon sa inaakusan nila sa atin doon sa 1 Timothy chapter 4. Hindi tayo doon qualified. Kung gamitin nilang exegetical study, a fruit study doon sa 1 Timothy chapter 4, ay malaman nila may tinutukoy si St. Paul na kakaiba doon at hindi ang Catholic Church. As a matter of fact, kung titignan mo doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, sabi niya, sa huling araw, may mga taong tatalikod sa kanilang pananampalataya. So kung titingnan natin, hindi tayo yung talikod. May mga tumalikod, hindi tayo tumalikod eh. Kasi tayo yung common denominator, tayo yung inalisan nila. 1 John chapter 2, verse 19. So sila yung tumalikod sa atin. Sila yung umalis. So, hindi ang church ang na-apostasy. May nag-apostasy, may nag-apostatize, but not the Catholic Church. Basahin nyo, intindihin nyo yung 1 Timothy chapter 4. Hindi nyo pwede gamitin yan sa Catholic Church, because even St. Paul is a celibate. You see? So, why be Catholic? Because the Catholic Church has the fullness of truth. Ano pa? Ano pang inaakusan nyo sa simbahan na hindi nasagot ng simbahan? Yung akala nyo na bago sa inyo. Gasgas na po yan, mga kapatid. Gasgas na po yan, totoo. Promise. Akala mo bago lang. Kaya, akalungkot na hindi mo muna inaaral yung pananampalataya mong Katoliko, basta ka nalang lumipat sa sekta na itinatag ng tao. Akalungkot yun, di ba?
Hindi mo naman, bakit hindi mo inaral? Bakit yung lulo ko ay mga Katoliko? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang pinagmulan, mga kapatid? So, yan yung those are many other reasons, mga kapatid, na dapat alamin natin. Huwag tayo yung parang, ang Catholic Church, parang katulad nung isang mamimingwit. I have shared this several times already. I have mentioned it several times already. Na parang kang namimingwit, yung isang tao namimingwit. Namimingwit sa isang ilog na napakalawak, ang tahimik. Parang it refers also, parang tumutukoy din sa Catholic Church. I thank you, Karen May Bacarisas, for ikaw ang 81 members ng Heart Group ng team, member of the team. God bless you. So, yung namimingwit sa harapan ng napakalawak na ilog, since na ang ilog ay napakalawak, parang tahimik na. Ano ba naman to? Parang wala namang isda. Wala man lang, parang, di ba, yung Bisaya, kung may kiso-kiso. So, iniwan niya yung ilog, lumipat sa isang sapa, at dun sa namingwit, sa dami niya nakuha, isda. Sa dami yung, di ba, ng kiso-kiso. May mga kiso-kiso tawag namin doon. Dami silang kuha na isda. May mga malalaki din, iba-ibang klase. May tilapia, may gurami, may hito. Pero hindi niya muna kinonsider na namingwit doon sa napakalawak na ilog. Na kung sinubukan niya lang sana na mamingwit doon sa ilog din na napakalawak, ay napakarami palang isda niyang makukuha na mabibingwit, iba't ibang klase at mga malalaki pa. The same with, na ganun yung parang pakiramdam ng mga lumipat sa ibang sekta. Tuwang-tuwa sila doon sa sapa na yun. Enjoy sila. Hindi nila muna consider ang Catholic Church. Ay, nagsinya sa akin. Sabi ng asawa ko, kain na raw kami. So, ganun mga kapatid. Actually, yung kwento na yan is galing sa isang leader namin dati sa isang community na si Brother Sunny Kalyang. Ibigay natin yung honor sa kanya. Sa kanya naman ang galing yan. So, yun yung sinabi niya. Which is, I believe na gano'n na, parang gano'n na. Na many of us, gano'n yung ginagawa. Na basta-basta na lang tumalon o lumipat sa ibang sekta without first considering to study their Catholic faith. At least ako, naranasan ko na maging, naranasan ko na yung maging isang protestante. Na-baptize ako sa Southern Baptist. Okay. I-experience nyo rin muna. Then later, I encourage you to go back to the Catholic Church. For in the Catholic Church, as the fullness of truth. For the Catholic Church, that being mentioned in 1 Timothy chapter 3, verse 15, is the pillar and the foundation of the truth, is the pillar and bulwark of truth. And that church is no other else but the Catholic Church. So, maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Thank you sa mga naging part ng Team Heart Community. Ng 81 na po sila. May hope continue to be part of it. And thank you sa mga nag-support, mga nag-like, nag-comment, or sa mga nanood, not yung even those mga nanood man, pero hindi nila tinatap ang screen yet they are watching. Thank you rin in advance doon sa manonood nito na isi-share ko doon sa Facebook ko, then in-upload ko most of the time doon sa YouTube ko for future references. So,
I invoke the word Ecclesia Supplik na kung sakaling meron man akong mga pagkukulang at mga pagkakamali ay pupunauan ng simbahan ng Ecclesia Supplik. So that is by now, my dear brothers and sisters, Shalom. And then tomorrow, see you at 6 a.m. Magsiserve kami sa parokya, sa Banal na Misa. I will be live tomorrow. And then after that, at 9 a.m., meron din kami sa chapel namin. Then, maybe tomorrow morning or sa hapon, kung loobin ni Lord, ay isi-share ko rin yung mga activities na iba pang mga activities na maaring sa tingin ko ay maka-encourage sa inyo or sa manonood nito. So, that is by now. May God bless us all and protect us and keep us safe and sound. Iligtas tayo sa anumang mga evil intentions, sa mga sakuna, sa bumibigat mga pagsubok at mga karamdaman, at anumang mga evil intentions ng ating mga taong galit sa atin or nainggit sa atin. So, may God bless us all, my dear brothers and sisters. Thank you so much. And Bogsi, hit. Thank you. And those who are still na narito ngayon. May God bless us all. Ana Alvarez, thank you also.